Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Digno. Taong 1955, Bungabong, Oriental Mindoro. Dalawang dekada nang pinuno ng isang lihim na samahan si Digno. Ang samahang yun ay hindi lang bastang pangkaraniwan. Gawa ng binubuo ito ng mga antingerong nagmula pa sa iba't ibang lugar. Mahaba ang istorya ng pagkakabuo ng kanilang samahan. Pero ayon sa kanya, hindi ito naging madali. Ang yumao niyang lolo ang nagtatag nito, pero alam niya ang bawat pagsubok na kinakaharap nito para makapanghikayat ng mga kapwa nito antingero. At di man sa pagmamayabang, malakas akong malakas ang yumao niyang lolo. Hindi naman kasi yun papakinggan kung pangkaraniwan lang ito. Kaya nang mapatunayan nito ang kanyang abilidad, madali yung nakahikayat ng mga tao. Ang kaso lang pihikan nito sa mga kaanib, kaya hindi naging madali ang paghahanap ng mga karapat-dapat na miyembro. At sa prosesong yun, maraming mga antingero ang nagalit. Dumating na rin sa puntong sinubukan ng mga ito ang matanda. Ngunit sa bandang huli, tanging kabiguan lang ang kanilang nalasap. Bagay na naging daan para sa iilan upang yakapin ang kapangyarihan ng kadiliman. Hindi ito sadyang mangyari ng lolo niya, kaya labis niya itong ikinalungkot ng kanya itong nalaman. Gayunpaman, nanatiling malinis ang kanyang konsensya. Alam nito na wala siyang ginawa para maimpluwensyahan ang mga antingerong hindi pumasa sa kanyang mga pagsubok. At ang kanilang mga pagkabigo ang nagdulot para yakapin nila ang kapangyarihan ng dilim. Magmula noon, hindi lang ang pagpapalakas ng grupo ang naging sentro ng atensyon ng kanyang lolo, kundi ay sa kung papaano masusugpo ang mga antingerong naging mortal na nilang kaaway sa paglipas ng panahon. Akala nito malilipol niya yon bago ito pumanaw, pero hindi niya ito nagawa. At ang kabiguan ng matanda, ang kasalukuyang naging balakid sa mga pangarap ni Digno para sa samahan. At sa pagsapit ng taong ito, tila bang mas lalo pang lumalakas ang kanilang mga kalaban. Ayon sa kanya, na makaraan ng 1.5 dekada, nakahanap ng paraan ng mga antingerong yon para makipagsanib sa angka ng mga tiktik at sa isang pamilya ng mga manlalason na may dugo ng mangkukulam. Mag-iilang buwan din itong hindi nagparamdam sa kanila, pero pagbalik ng mga ito, agad nilang naramdaman ang seryoso nitong pinsala. Sa unang pag-atake ng mga nilalang, 2 sa kanilang mga kaanib ang malubhang na pinsala. Isa sa mga ito muntik nang mamatay dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na ritual. Mabuti na lang nakaligtas ito, ngunit ang naging kapalit naman ay ang pagkawala ng kalahati sa natitira nitong buhay. Pagbalik nito sa kanilang lugar, agad na kumalat sa mga kaanib ang nangyari. Si Digno noon, pinuntahan na ang kinaroroonan ng mga ito para makausap yon ng pribado. Pagdating niya sa bahay ng dalawa, nadatnan niya ang mga ito na magkasama habang nakaratay sa magkatabing higaan. Yung isa tuluyan ang nabulag, habang ang isa naman iniinda ang malalalim na kalmot sa likod na halos umabot na hanggang sa gulugod. Napakataas na rin ang temperatura nito, subalit sa kabila nito pilit pa rin itong pinapanatili ang kanyang wisyo. Nang masipat naman ni Digno na hirap na ang kasama nila, binulungan niya ito na magpahinga na muna. Pinaalis na rin niya ang mga bantay, hanggang sa sila na lamang ng kanang kamay niya ang natira. Pagbalot ng katahimikan sa buong paligid, umupo siya sa tabi ng higaan para magtanong. "Bong, ano ba talagang nangyari sa inyo? Sino-sino ang mga umatake? Nakilala niyo ba sila?" Nang marinig naman niyo ng kinausap niya, napailing lang naman ito habang nanghihinang sumasagot sa kanya. "Hindi ko ho sila kilala, Ginoong Digno.
Pero sa pagkakatanda ko, parang katulad natin sila eh. Nakasuot sila ng mga agimat na may itim na parang nilason nila para magamit sa masama. Nalilisik ang kanilang mga mata at nagtataglay sila ng lakas na 100 ulit ang agwat sa atin. Kahit gumamit kami ng mga pangkombating anting-anting, hindi kami nagkaroon ng laban. Isa pa sa ikinakabahala ko ay yung posibilidad na nagtatangan din sila ng kapangyarihan ng mataas na uri ng aswang. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, bigla itong sumuka ng dugo na may mga kasamang linta. Nang masipat naman niya ito, dahan-dahan niya itong hinawakan habang taimtim na nagdarasal. Pag-ihip niya ng buhay na salita, agad na sumalubong sa kanya ang marka ng itim na mahika. Nang masipat ito ni Digno, napagtanto niya na hindi lang basta-bastang aswang ang kalaban nila, bagkus isa rin itong dalubhasa sa larangan ng lihim na karunungan ng kaliwa. Dahil dito, kung kaya't agad niyang pinabantay ang kanyang mga kasamahan. Hinigpitan nila ang hangganan ng kanilang lugar at itinigil na muna nila ang pagpapapasok ng mga pasyenteng nangangailangan ng gamot at tulong. At nang magawa ng kanyang mga kasamahan, pinahanda niya ang mga ito sa mga posibleng mangyari sa pagsapit ng gabi. Ilang oras pa ang lumipas. Lahat nakaantabay na. May mga naglilibot na rin sa baryo para masigurong walang makakalapit sa lugar nila. Ayon kay Digno, na noong mga panahong yon, 50 sa kanyang mga kasamahan ang kumikilos para mapanatili ang kaligtasan ng kanilang lugar. Ang iba naman, naging abala sa pagpapalipad ng mga dasal sa hangin at pagpapakalat ng mga tagapagmasid sa paligid. Dahil sa ganong kilos, inakala nila na nakahanda na sila. Ngunit ang hindi nila napansin ay yung 2 nilang kasama na nataniman pala ng ritual ng mga kalaban nila. Lingid sa kanilang kaalaman, hindi ito nakatakas sa kamay ng kanilang mga kalaban, bagkus ay sinadya nila itong patakasin para mapasok nila ang loob ng teritoryo. Ayon kay Digno, huli na nang mapansin nila ito, gawa ng pagtungtong ng dapit hapon, nagkagulo na ang mga nagbabantay sa bahay nung kasama nilang malubhang na sugatan. Bukod kasi sa panay na ang pagwawala nito, imposible na ring mapakalma pa ang dalawa. May mga pagkakataon kasing nandudura na ito ng dugo, tapos pilit na nitong kinakalmot ang kanilang mga kasama. Ayaw naman itong patulan ng mga kaanib nila. Gawa nga ng kahit papaano kasama pa rin naman nila ito. Habang nagkakagulo ang mga antingero sa lugar na yon, walang kaide-ideya itong si Digno sa kadahilanang nagbabantay ito sa entrada ng kanilang lupa. Abala ito sa paghihintay hanggang sa may marinig itong malakas na kalabog, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Sinabayan din ito ng malakas na pag-atungal hanggang sa bumungad sa kanila ang isang kulay lilang nilalang. May galamay ito na parang sa pugita. Tapos ang kabuoang katawan nito ay may hahalin tulad mo sa isang lobo. Yun nga lang, may mga tinik ang nilalang na yon, kaya kahit anong subok ng mga antingero na itali ito, hindi nila yon nagagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakawala ang nilalang. Kaya naman ang maagaw nito ang atensyon ni Digno, hindi ito nagdalawang isip na pumunta rito. At habang tumatakbo, dahan-dahan na niyang hinuhugot ang kampilan na nakatago sa kanyang bewang. Pag-usli ng talim nito, agad niya yung inihipan ng dasal, sabay buong puwersang sunggab sa nilalang. Unang tarak pa lang ng kampilan, naputol na niya ang iilang mga tinik na pumoprotekta sa katawan ng nilalang. Nang maramdaman ito ang ginawa niya, dito na sila nagpang-abot hanggang sa maputulan niya na ito ng mga galamay. Ngunit sa kabila nito, di pa rin yun natinag at nagpatuloy pa rin yun sa pag-atake. Wala sa isip ng nilalang ang umatras, kaya naman napilitan na rin siyang patayin ito. Maya-maya pa, nang makahanap na siya ng pagkakataon, itinarak niya ang kampilan sa ulo ng nilalang.
At para makasigurong hindi na yun mabubuhay pa, pinugutan niya na ito ng ulo. Pagbagsak ng labi nito, doon pa lamang kumalma ang mga kasamahan nilang naghihintay sa kanya. Akala nga ni Digno, yun lang ang problema nila. Pero paglinis niya ng kampilan, lumapit ang kanang kamay niya kasabay ng pagbulong nito ng, "Manoy Digno, mukhang marami tayong bisita ngayon ha. Tumingin ho kayo sa labas. Kanina pa naghihintay ang mga yan. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Pero alam namin na kasamahan sila ng mga antingerong nantambang sa ating mga kasamahan." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumitig sa ibayong parte ng daan. Pagsilay niya sa makahoy nitong parte, may nakita siyang mga taong nakatayo habang ang iba naman ay kampanting nakaupo sa mga sanga. Nanlilisik ang mga namumula nitong mga mata at habang nasa ganon itong estado, kapansin-pansin ang napakabigat na presensyang umiikot sa mga ito. Hindi naglaon. Nagsimula nang tumayo ang mga nilalang kasabay ng dahan-dahan itong paglakad papalapit. Pagpalibot naman ito sa entrada ng kanilang lugar, nakita niya ang isang matandang lalaki na may napakaputing buhok. Sa lahat ng nilalang na naroon, ito lamang ang parang normal kung titingnan. Bukod kasi sa meron itong saplot, napaka-formal din ang kasuotan nito. At kung titingnan, parang nagmula ito sa isang mayamang pamilya. Nang masipat naman yun ni Digno, ora mismo nakumpirma niya na ito ang pinuno. Kaya naman bago pa kumilos ang mga nilalang, nagkusa siyang lumabas sa kanilang tahanan. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kasama, agad nitong sinunod ang utos niya. At nang makalabas na siya, kampante siyang umupo sa itaas ng malaking bato. Yung mga kasama naman niya, nanatiling nakaantabay sa mga mangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, itinarak niya sa lupa ang dalawa niyang kampilan. Kinampay na rin niya ang matandang kanina niya pang tinitingnan para makausap ito, ukol sa pakay ng mga ito. Nang masipat naman yon ng matanda, napangisi lang naman yon habang marahang naglalakad. Pagharap nilang dalawa, masaya naman yung nagwika sa kanya ng, "Magandang gabi sa iyo, Digno." Naalala mo pa ba ako? Siguro hindi, dahil noong nagkita tayo, napakabata mo pa. Kalong-kalong ka pa ng iyong pinakamamahal na lolo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, alam na niya kung ano ang matanda. At para makagante sa mga sinabi nito sa kanya, matapang siyang sumagot dito ng, "Oh, natatandaan kita. Ikaw yung lalaking hindi pinahintulutang makapasok dito. At imbis na magpalakas at bumalik, piniling yakapin ang kapangyarihang itim. Nasilaw sa mataas na antas ng kapangyarihan. Pero, tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Hindi ka na naiiba sa mga galang hayop sa gubat." Nang marinig naman yon ng matanda, umangi lang naman ito habang namumula ang mga mata. Ipinakita rin ito sa kanya ang matatalas nitong mga pangil, ganon din ang mahahaba nitong mga kuko. "Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, Digno. Baka nakakalimutan mo kung anong sitwasyon ngayon. Napapaligiran na namin kayo at anumang oras pwede na namin kayong lipulin." Matapang na sagot nito sa kanya. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya na yun binigyan pa ng pagkakataon. Bago makailag ang nilalang, hinugot na niya at naitaga ang kampilan. Tumama ito sa pinakagitna ng katawan nito at sa sobrang bilis ng kanyang pag-atake, hindi man lang ito naramdaman ng nilalang. Katunayan, nakapaglakad pa ng ilang metro ang matanda bago ito mahati sa dalawa. Ayon kay Digno, alam ng nilalang na yon ang nangyari, kaya hindi na ito lumaban. Ang pagtalikod nito ay nangangahulugan ng pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Pagsilay naman ng mga nilalang sa nangyari, bigla naman yung tumitig sa kanya. Dahan-dahan na rin itong nagpalit ng anyo
habang si Digno naman nanatili lang na nakaupo. Di siya nagpakita ng anumang paghahanda upang ipaalam sa mga nilalang na malayo ang kanilang pagitan. Dahil dito, para yung mga nagwawalang hayop na sumunggab sa kanya. Nasa humigit 20 noon ang nagpumilit lumapit upang siya ay patayin. Ngunit ng ilang metro na lamang ang kanilang pagitan, lumabas ang kanyang mga kasama na may mga dalang kalasag at sibat. Ang mga ito ang kanyang naging depensa upang hindi makalapit ang mga nilalang. At habang nakikipaglaban ng mga ito, abala naman ang iba niyang mga kasama sa pagpigil sa iba pang puwersa na nakapaligid sa lugar nila. Nagtagal ng mahigit 1 oras ang pakikipagbuno ng mga ito bago tuluyang umatras ang mga kalaban. Paglaho ng mga ito, bumungad sa kanila ang naiwang pinsala ng gulo. May mangilan-ngilan sa kanila noon ang malubhang nasugatan pero walang namatay. Sa panig naman ng kanilang kalaban, umabot sa halos 20 ang nalagas. Nagtamo man ito ng malaking pinsala, inaasahan nilang babalik pa rin ang mga ito. At pagkaraan ng ilang araw matapos ang gulo, nagsimula na silang mag-ayos ng mga barikada. Ang bakod nila noon, purong kawayan na merong talim sa dulo. Nakabalagbag din ng mga ito para hindi ito basta-bastang maakyat ng kung sino-sino. Wala na rin silang pinatirang pamilya malapit sa barikada nang sa gayoy hindi ito basta-bastang mabiktima. Araw-araw may mga naglilibot na rin sa baryo para kumalap ng impormasyon ukol sa mga kalaban nila. Hindi naglaon. Habang mabilis na tumatakbo ang oras, dahan-dahan na rin silang nawawala ng impormasyon ukol sa kanilang mga kalaban. Akala nila wala nang susunod, pero nagkamali sila. Makalipas lang kasi ang 1 linggo matapos ang kanilang naging paghahanda, muli na namang nagparamdam ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong yon, ibang lahi ng mga aswang ang dumayo. Kung dati nahahanay ang mga ito sa lahi ng tiktik, sa mga oras na yon, parte na ng lahi ng mga abwak ang dumayo. Kaya ito nalaman nila Digno ay dahil sa abilidad ng mga ito na gumawa ng uka sa ilalim ng lupa. Ang mga kaibigan nilang laman lupa ang nakapagsumbong ukol sa mga nilalang, kaya naman hindi pa ito nakakagawa ng pugad sa baryo. Alam na nilang nasa paligid lang ang mga ito. Kaya bago pa man yun makagawa ng plano, nakalikha na sila ng depensa sa lugar nila. Ilang araw matapos nila itong maitayo, dito na nagsimulang pumasok ang mga abwak. Ang kaso lang, nung gawin nila ito, lahat ng mga pumunta at lumapit, agad na nahuli ng kanilang bitag. Lingid kasi sa kaalaman ng mga nilalang na yon, pinalibutan nila ng lambat ang bawat parte ng bakod. Kaya nang tangkain itong pasukin ng mga abwak, lahat sila ay napuluputan ng mga lambat. Ayon kay Digno, hindi nila napansin ang mga nilalang sa gabi ng pagsalakay, kaya pagsapit ng sumunod na araw, nagulat sila nang makita nilang gumagalaw ang dulo ng mga lambat. Dala ng kuryosidad, agad nila itong hinila at dito na nga nila nakita ang grupo ng mga nilalang na nasa kaanyuan na ng tao. Galit na galit ang mga itong nakatitig sa kanila habang patuloy na nagwiwika ng mga diyalektong hindi naman nila maunawaan. Ngunit kahit na gano'n ang estado nito, hindi pa rin nila ito pinakitaan ng awa. Lahat ng nahuli ginapos nila ang mga kamay at paa bago nila ito ikulong sa babuyan. Tinakpan din nila ng maigi ang bawat parte ng kulungan upang masigurong hindi ito mapapasok ng liwanag. Matapos nila yung gawin, matyaga nilang hinintay ang pagdating ng mga kadugo nitong makikipag-usap sa kanila. Inaasahan nila Digno ang ganoong sitwasyon, lalo pat nakahiligan na itong gawin ng mga nilalang. Pagsapit ng hapon, kagaya ng inaasahan, may dumating na 5 kataong may dugo ng abwak. Pagsilay nito sa kanila, hindi yun nagdalawang isip na lumapit habang nagpapakalat ng salot sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas nang makaharap na yon ni Digno, napansin niya na naging mahinahon ang mga ito.
Ipinagtapat ng mga nilalang na nautusan lamang sila at wala silang kakayahan na tumalikod sa utos na ipinagkaloob sa kanilang angkan. Mariin din itong inilahad. Natutol sila sa pamumuno ng mga demonyong yon, kaya ang pagpunta nila ay hindi talaga para wasakin ang kanilang samahan. Nangako rin itong makikipagtulungan kung bibigyan sila nito ng pagkakataon. Nang marinig naman ni Digno ang sinabi nito, agad siyang nagkaroon ng interes sa ibig nitong ipahiwatig. Alam niya na may ibig sabihin ng nilalang, pero hindi yun nangangahulugan na ibababa na niya ang kanyang depensa. Pagkaraan ng ilang minutong pag-uusap nila, niyaya niya itong pumasok sa loob ng kanilang kuta. Yun nga lang, bago yun tumuloy, kailangan nitong hubarin ang mga suot-suot nitong bertud. Nang marinig naman ng kanyang kausap ang kanyang nais, walang pagdadalawang isip nitong dinukot sa kanilang tagiliran ang mga bertud na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ibinigay nila ito kay Digno bilang pagpapakita ng kanilang katapatan. Nang makuha naman niya ito, dahan-dahan na silang lumakad papasok. Hindi ko nauunawaan ang panig ninyo, pero mukhang hindi kayo mga kaaway ko. Magtitiwala ako, ngunit sa sandaling makatunog ako ng kakaiba sa inyo, di na kayo rito makakalabas pa. Kaya ang payo ko, bago kayo magsalita o kumilos, pag-isipan nyo ng mabuti. Nasa inyo na ang buhay namin, Digno. Hindi kami takot mamatay, pero takot kami maalipin ng hindi namin kauri. Yan ang rason kung bakit kami sumasangguni sa inyo, sapagkat alam namin na ang kalaban nyo ay kalaban din ng aming angkan. Sagot naman ng namumuno sa mga balbal. Pagkarinig niya sa sinabi nito, doon na siya nagtiwala. Alam niya na nagsasabi ito ng totoo, kaya walang saysay kung pagdududahan niya pa ang mga ito. Maya-maya pa, pagdating nila sa kulungan ng baboy, ipinakita niya rito ang mga balbal na nahuli nila. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga yon, pero wala sila nakita roong nanganganib ang buhay. At bilang tao may isang salita, pinakawalan niya ang mga ito. Yun nga lang, bago niya ipaalis ang mga tali, sinigurado niya munang naipon niya ang lahat ng bertud na tanga ng mga ito. Ayon kay Digno, wala namang kakaiba sa bertud ng mga abwak. Gawa ng lahat ito mga nasa kaanyuan ng mga itim na sisiw. Hanggat mananatiling malusog ang mga ito at walang sugat, mananatili ang bisa ng kanilang mga kakayahan. Kaya habang hawak niya ito, matinding pag-iingat ang ginawa niya. Ipinakita niya sa mga ito ang kanyang pagpapahalaga upang hindi masira ang mga napag-usapan nila. Hindi nagtagal, nang makalaga na nila ang kanilang mga nauhuli, dinala nila yon sa isang malaking bahay. Pagpasok nila sa loob, agad nilang pinagpahinga ang mga nadukot para naman kahit papaano makabawi yon ng lakas. Magdadalawang oras din silang nag-usap ng mga namumuno sa angkan hanggang sa inilahad na ng mga ito sa kanya ang tungkol sa dalawang babayla ng kadiliman na kumokontrol sa bawat lahi ng mga aswang na kanilang natutuntun. Makapangyarihan ang mga ito, pinuno. Kaya kapag nakakapasok ito sa isang pugad, napakadali na lamang para sa kanila na maimpluwensyahan ang bawat isa rito. At sino man ang mga has na lumaban sa kanila, ipinapakain nila ito sa mga alaga nilang nilalang na hinugot pa sa mundo ng mga engkanto. Mariing din itong inilahad na maraming lahi na ang naalipin ng dalawang babaylan. Kaya maaaring sa mga susunod na linggo, meron na namang panibagong lahing darating. Hindi namin alam kung ano ang pakay nila sa inyo. Pero nung nakausap ko ang isa sa mga babaylan, hinahangad niyang makuha ang iyong kampilan at ang mutya ng araw na nakuha niyo sa bundok Banahaw. Hindi ako naniniwala na umiiral ang ganoong mutya. Kaya naisip ko nagsasalita lang ng kalokohan ang dalawang babaylan. Wika ng namumuno sa mga abwak.
Nang marinig naman ni Digno ang sinabi nito, biglang kumunot ang kanyang noo habang pabulong na nagwiwika sa kanyang sarili ng, tunay nga palang malalim ang nalalaman niya tungkol sa amin. Sino kaya ang dalawang yan? Bakit alam nila ang mutya ng araw na pagmamay-ari ko? Pagkarinig naman ng kanyang kausap ukol sa kanyang sinabi, bigla siyang napatahimik. Maya-maya pa, nang magpang-abot ang mga paningin nila, seryoso niyang pinatunayan ang sinasabi ng dalawang babaylan. Ayon kay Digno, totoo ang mutya ng araw. Pero hindi niya maisip, bakit alam nila ang tungkol dito? Ni minsan hindi niya pa yun ipinakita sa kung kani-kanino at ang tanging taong alam niya na nakakaalam ng tungkol dito ay ang yumao niyang lolo. Dagdag pa niya na, hindi niya pa ginagamit ang abilidad ng mutyang pagmamay-ari niya dahil sa nakakapaminsala ito. Mariin din niyang inilahad na hindi niya ito pinapakita kahit sa mga antingero dahil posibleng malusaw ang kanilang mga kaluluwa. Kaya kahit ilang dekada niya na itong pagmamay-ari, nananatili itong lihim para sa lahat. At kahit gustuhin niya itong ipakita sa mga nilalang, hindi ito pupwede dahil sa oras na makita nila ang sinag na inilalabas nito, matutupok ang kanilang mga katawan ng apoy na sumasabay sa hangin. Matapos niya yung mailahad, direkta na niyang itinanong kung saan ang lokasyon ng dalawang babayla ng kadiliman. Dagdag pa niya na mas mainam na puntahan na lamang nila ito para masigurong hindi na ito makakapaminsala pa sa kanilang panig at sa panig ng mga aswang na nananahimik. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad nitong itinuro ang isang tagong bundok, ilang milya ang layo sa kanilang lugar. Ayon dito, masukal ang lugar na yon at napapalibutan ito ng samot-saring pugad ng mga aswang at manlalason. Isinumpa din ng bawat lupa ng bundok, kaya kapag pumasok dito ang mga antingerong walang malakas na karga, manghihina sila at mawawala ng depensa. Babala pa nito na, kung pagbabalakan nila itong salakayan, hindi malabong marami sa kanila ang malagas. Nang marinig naman ni Digno ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, hindi ko kailangan ng maraming kasama para pumasok sa sinasabi mong isinumpang bundok. Ang tanging kailangan ko lang ay ang aking kanang kamay, nakatiwala ko na sa mahabang panahon. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, agad niyang pinutol ang kanilang usapan. At imbis na magtagal pa ang mga ito sa kanilang lugar, minabuti na niya na yon ay pakawalan. Matapos ang pangyayaring yon, tinipon niya ang kanyang mga kaanib para kausapin ukol sa nabuo niyang plano. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang pagtawag, agad naman yung lumapit hanggang sa nalaman na ng mga ito ang kanyang nais mangyari. Pagkatapos naman niyang magsalita, dali-dali niyang pinatipon ang mga gamit na kanilang dadalhin. At bago pa man sumapit ang dapit hapon, kasalukuyan na silang naglalakad ng kanyang kanang kamay. Paglabas nila ng baryo, gumawa sila ng ritual sa harapan ng isang matandang puno para makapaglikha ng lagusan. Ito ang ginamit nila nang sa gayoy mas mapadali ang kanilang pag-usad. At bago sumapit ang hating gabi, nasa harapan na sila ng bundok na tinutukoy ng abwak. Kagaya na napag-usapan nila, tunay ngang napakabigat ng simoy ng hangin na nagmumula sa lugar na yon. Malayo pa lang din, may nakikita na silang mga nilalang na nagmamasid sa paligid. Ngunit sa kabila ng dami ng mga ito, hindi siya nagpasindak. Kampante nilang tinahak ang daan hanggang sa makarating sila sa paanan ng bundok. Ayon kay Digno, na noong binabagtas nila ang daan, maraming mga nilalang ang nagmamasid sa gilid ng kanilang dinaraanan. Bawat isa sa mga ito umaangil na parabang naghihintay ng pagkakataon para umatake. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito,
Dahan-dahan na niyang inilabas ang mutya ng araw na nakasabit sa maliit na kwintas na gawa sa balat ng hayop. Matapos niya yung gawin, agad namang binalot ng liwanag ang buong lugar at lahat ng mga nilalang na nagmamasid biglang nagsipulasan papalayo. Sa isang iglap, namutawi ang katahimikan sa lugar na yon. Ito na rin ang naging daan upang malaya nilang marating ang parte ng bundok kung saan naroon ang dalawang babayla ng kadiliman. Pagsilay nila sa bahay nito, galit na galit si Digno na lumapit. At habang naglalakad, inilagay na niya ang mutya ng araw sa maliit na butas ng kampilan na naroon sa hawakan. Nakadisenyong minana niyang kampilan para tumanggap ng ganoong uri ng mutya, kaya paglapat dito ng kanyang karga, agad na namutawi sa talim nito ang isang mahiwagang alab. Nang masipat naman yon ng kanyang kanang kamay, literal na umupo lang yon sa lugar kung saan niya ito inutusang mamalagi. Alam nito na seryoso na ang kanilang pinuno dahil sa ginawa nitong pagsanib sa dalawang mahiwagang sandata. Matapos yung gawin ni Digno, agad namang lumabas ang dalawang babaylan na merong daladalang mga sibat. Nakasuot din ito ng damit na merong mga simbolo ng Sator. Subalit nang masipat niya yon, hindi niya ito pinakitaan ng awa. Alam ni Digno na sa oras na mapaslang niya ang mga ito, magiging malaya na sa mga kalaban ang kanilang grupo. Dahil sa ganoong pagmamalabis, kung kaya't buong puwersa niya itong sinugod. Ginamit na rin niya ang lahat ng kakayahan niya, kaya sa loob ng ilang minutong pakikipagbuno, wala na ring nagawa ang dalawa. Ayon sa kanya, na inaasahan na niya ang ganoong pangyayari dahil ang mga babaylan ay hindi dalubhasa pagdating sa pisikal na kombate. Kalaunan, paglapat ng kampilan sa katawan ng mga ito, sapilitang pinalabas ng mutya ng araw ang kanilang mga kaluluwa hanggang sa tuluyan na itong matupok ng alab. At sa isang kisap mata, bumagsak ang mga katawan nito nang wala ng buhay. Pagsilay naman ng mga nilalang na nagmamasid, agad itong nagsipulasan papalayo. Yung iba napilitan ng lumipad, habang ang iba naman nagtago na sa loob ng mga puno. Nang masipat naman ni Digno ang ginawa ng mga ito, gamit ang mutya ng araw, nilinis niya ang bundok sa kasagsagan ng gabi. Pagkatapos, umuwi na silang dalawa na parabang walang nangyari. At sa paglipas ng mga araw, tila bang wala nang naging paramdam. Tahimik naman ang paligid. Alam niya na hindi pa rin doon magtatapos ang lahat. Naniniwala siya na yung dalawang babaylang nakalaban niya ay pawang maliit na bahagi pa lamang ng mga antingerong tumalikod sa kabutihan. Pero malakas ang loob ng kanyang samahan dahil taglay-taglay ng kanilang pinuno ang kakaibang gamit na makapangyarihang punyal at mutya ng araw ni Digno.